Update ko nga pala yung kinuha ko nung April 4 na RTL. Ito na po yung palibot ng kulungan nila. Nilagyan ko po ng bakod kasi yung mga aso po dito pagka minsan po ay napapapunta dito, nai-stress po sila gawa ng natatakot. Bago po pala ang lahat, salamat po kay Sir Jolan Garpin. Siya po yung kinuhaan ko ng manok at siya rin po yung nagbibigay ng guideline sa akin sa pag-aalaga ng ganitong RTL. Ito naman pong paligid nila kasi napapasok din naman siya ng manok. Nilagyan ko rin po ng net para hindi po napasok ng manok. Kasi pag madami na pong manok dyan, kasi marami po kami ditong pre-range, pag marami na po dyan manok na kumakain ng mga hulog nila, ay nagpuputakan sila, di sila makapokus sa kanilang pagkain. So pangalawang araw ko po pala ngayon sa pagbabago ng pagkain nila kasi ito pong RTL bago po paitlogin ay dahan-dahan po munang binabago yung patuka para makalipat po sa layer or laying mass. Sa unang araw po hanggang 3 araw ang pakain po nito ay mataas po yung grower kaysa laying mass. Yung grower po ay 75 grams at yung layer naman po ay 25 grams. Sa ika-4 po hanggang ika-5 araw 50-50 na po sila. Kumbaga 50 grams na grower at 50 grams din na layer. Sa ika-6 naman pong araw hanggang sa ika-7, ang papakain na po dito ay 75 grams na po yung layer at yung grower naman po ay 25 grams. Sa bawat isa pong manok, sa isang araw po yan. Susunod naman pong linggo, pagkatapos po ng paunti-unting pagbago ng kanilang pagkain, full layer na po sila. I-update ko po ulit pag sila po ay nangingitlog na. Papakita ko po sa inyo kung paano po i-mix yung pagbabago ng kanilang pagkain. Bago po ang lahat, magtitimbang po muna tayo ng manok kung ilang kilo na po ba yung manok na ating papaitlogin. Ito po, malaki na po yung palong, pero marami pa po dito yung maliliit ang palong. Ayan, ang timbang niya po ay 1 kilo at 350 grams. Ito naman po, maliit po yung palong niya. Titingnan din natin ilang kilo yung manok natin bago tayo magbago ng pagkain nila. Takot sa tinuhan ito. One in 1/4. So ito po yung gagawin natin para ma-mix natin ng maayos yung kanilang pagkain. Ang ihahalo ko po ngayon, ang paghahaluin ko ay para lang po ngayong umaga yung kanilang pagkain. So dapat 5 kilo lang po kasi 100 pesos po ito. So yung grower niya po ay bali 4 na kilo. Ito naman po yung tinatawag kong layer or mas kilala po itong laying mass. Ito pong 4 na kilong grower at 1 kilong layer or laying mass. Para lang po ito sa kalahating araw. Kasi po sa isang manok ay dapat 100 grams po yung sa isang araw na pakain. So, ngayon po ang ginawa natin ay minix ko lang po yung pagkain nila sa ngayon lang. Hindi pa po kasali dito yung mamayang hapon at magmi-mix po tayo ulit. Mamayang hapon sa pagkain po nila. Ito lang po yung pagkain nila ngayon.
Ang bawat box po nito ay 3 po yung laman. So para po mas madali, dapat po 50 grams po ang bawat kain nila sa umaga, 50 grams at sa hapon naman po ay 50 grams din. So para po madali, pagpakain na sigurado po na 50 grams, ang bawat box po nito, ang nilaman ko po ay 3. Nagtimbang po ako ng 150 grams. Ito po para sa isang box po ito. Para po mas madali nating ma-estimate na yung pagkain po nila ay sakto or tama po sa guideline na sinusunod natin. Ayan, kumakain na po sila. May natira pa pong kaunti. Ito. Pero iuubos ko po siya. Hindi ko lang po kasi nilagay sa lahat. Ganito po kasi medyo maliit po yung nagawa kong kainan. Kaya hindi ko po inuubos at nahuhulog lang din naman. So sayang, natatapon. Kaya di ko po muna inubos lahat. Pero yan pong kaunti na yan, kailangan pong maubos nila yan kasi ang bawat kain po ng isa niyan ay 50 grams. Dapat po maubos nila yan kasi yan po yung kailangan ng katawan nila. Maganda po na kumuha tayo doon sa pwede nating mapagtanungan, lalong-lalo na po pagka wala po tayong experience sa ganito pong pag-aalaga ng manok.